Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Yan, meron po tayong rito, bisita. Ito po, bagong bili. Ito yung tinatawag natin na, kasi minsan mga guys, kung bumibili tayo ng sasakyan, o kaya kahit anong bagay, mayroon words na ginagamit, swerte o kaya tsamba. Ito po yung mga guys, yung tsamba o kaya swerte. Yan, kasi mga guys, kung pansinin nyo po, lahat po intact, original. Kung pansinin nyo po, yung tornilyo na po, naka-marking pa. Kasi po, kung wala nang marking po niyan, ibig sabihin po ito, o kaya yung dilaw na yan, andito na yung kabila, ibig sabihin nagalaw na. Tapos, isa pa sa napansin natin, itong mga clip, andyan pa po siya. 2014 po siya, tapos ang tinakbo nyo po, 57 160. Kaya yung mga word natin na ginagamit na tsamba. Kaya pasin nyo mga guys ito po itong hose na to, itong lagayan ng hose, andyan yung marking. Tapos pangalawa, kung gamit po ito, kulay brown na po ito, alam nyo po yung yung amarillo, ganyan mangyayari dito. Tapos yan yung nakita natin, napansin natin dito, yung tornilyo nya may marking pa. Pangalawa, itong radiator outlet pipe, kulay black pipe, ibig sabihin po yan, bagaman 2014 model siya, ibig sabihin hindi na expose, hindi na gamit ng gusto kasi kulay itim pa. Pangatlo mga guys, brake pad. Asin nyo yung brake pad nyo mga guys hindi natin alam, pwedeng pinalitan na ng may-ari ito, pero papansin natin, original, kita nyo po yan, Toyota. Yan. Pero yung nipis nyo po, nasa na po siya, 20%, kaya need na to replace ito. Yan, tapos palinis na lang natin yan dahil normal naman po yan, dahil hindi gaano ginagamit. Dito po minsan mga guys, yung napapansin hindi gaano ginagamit, ito po kinakalawang. Kasi po kung araw-araw na ginagamit, moving po yan, kumikintab. Ito, parang kailan lang kumintab kasi kabibili lang. Ibig sabihin po ito, hindi gaano ginagamit. Yan lang mga guys. Dahil ibibiyahin nila sa probinsya, kababayan natin to from Isabela. Hindi ko kung Kawayan o Santiago, pero alam ko Kawayan. Kaya, sir, yung may-ali nito, alagaan to, titilugan mo. Alagaan to, mag-chest oil ka. Kasi gamitan natin ng full synthetic na Toyota, hanggat maaari po kung gaano po kasanungin alagaan yung dating may-ari, ganito rin gawin mo para tatagal. Katulad nitong sasakyan natin mga guys. Kuya, yung boss, yung may-ari nito, yung sasakyan ko 1992 model, pero hanggang ngayon kung sumakay yung mga bagong customer, sabihin parang brand new. Mangyayari itong sasakyan mo, kung ganito ang gagawin mo dito, number 1, alagaan mo yung langis. Pangalawa, yung tubig. Andun lang po ang maintenance, preventive maintenance. Ayan, yung coolant po, wag nyo pong ikatwiran na wag nang coolant kasi matanda na. Hindi po nakadesenyo ang makina para sa coolant. Kasi po mga guys, kung tandaan nyo po, ang coolant po, kung itong mga hose na to malutong na, ito malambot pa. Kung malutong na po, kung uminit yung makina, hindi na kaya bigilan yung pressure. Kung yung coolant na ginagamit, yun din po yung lalabas dito. Ibig sabihin po mga guys, kung meron pong rito, naglalangis yung kulay ng coolant, ibig sabihin po yung hose nyo po malutong na, need na to replace. Yun lang po, yung kulat ang dalo po. Kaya yung coolant po, merong kulay green, pink, tapos meron ng blue ngayon. Kaya po linalagyan nila kaya linalagyan nila ng coolant for to po yun, leak. Katulad po nito, tignan nyo po, wala man lang malambot pa po siya. Ayun lang po. Saka yung may-ari nito, ulitin ko po, kung ito po alagaan nyo ng dyan sa Isabela, wala naman traffic, hindi katulad dito sa NCR o kaya dito sa Rizal na nakakatikim ng traffic. Yung full synthetic nilagay natin, 10,000 po yun. Baga hindi nyo po magamit ng 1 year. Pero pinakamaganda po, every na lang, 10 months. Para po i-consider nyo lang po, baga minsan tinatambayan nyo po siya na
nagpapahinga po kayo, kung may pupuntahan po kayo, naka-andar yung makina, i-consider nyo po yung andar dun sa langis kasi po, habang umaandar po yan, yung viscosity ng langis na gagamit, nawawala rin po sa ano sa, kasi kung masin nyo po, ang recommend po nito, 5,000 per change oil sa kilometrahe. Pero i-consider natin yung ano, yung dito kasi sa Manila o kaya dito sa Rizal, habang ginagamit po siya, halimbawa, from Antipolo to Makati, dati 45 minutes lang, ngayon 2 oras, di magbawas po tayo ng ano, interval ng change oil. Kung every 5,000, gawin natin 4,000. Yan lang po ang ano ko rito. Pero, ulitin ko po, itong nabili nyo, ito yung tinatawag na swerte o tsamba. Kasi po, lahat po intact. Dito na nga lang sa brake pad, kaya sabi ko, nagtataka ako rito. Pero, pina-check din natin, ito, sa ano niya, yan. Okay na. Alam ko mga guys, sa ano po kasi, sa ganitong model po, dahil hindi gaano ginagamit, alam niyo po yung ano, kung matagal ka nang nakaupo, tapos bigla kang tumayaw, nananakit yung ano, yung tuhod. Yung kasukasuhan ganito po ito, kung hindi nagagalaw, hindi moving, nag-stay lang po niyan. Pero nakita natin, wala naman pong kalawang, or ano lang, for cleaning, katulad nito mga guys. Ayun po, wala naman po kalawang, kaya lang, yung kulay nyo po na dapat ganito, may konting ano na po, kaya ilinis natin po ito, saka natin nalagyan ng grasa. Ganito lang po yun mga guys. Yan. Yan. Kasi mga guys, kung ano po, kung stock up po ito, ang mangyayari po, ito po, hindi naman po, meron po yung stock up, sorry, meron po yung stock up na yung isa lang gumagalaw, tumatabingi po ito, nagle-letter ano to, nagle-letter B, gumaganyan po siya. Pero ito naman po, pantay yung kain niya. Yun nga lang po, kailangan pong ilinis kasi, from Maynila, Antipolo to Isabela, almost 500 km, kailangan niya ng ano, ng check up. Oo, general check up. Kasi po, malayo-layo, meron siyang dadaanan na Dalton, Santa Fe. Itong ano, itong Jadi. Mga sigsag po niyan, kailangan ng sasakyan ng ano, siguradong brake. Yun lang po. Ulitin ko po, na kung bumili kayo ng sasakyan, i-check nyo lahat. Number 1 sa lahat, engine. Kasi minsan, kung ang kahak mo, ito naman, ano man, wala kang ano, wala pa akong may pintas. Kasi, pwede pa naman ano. Oo. Kaya, yan mga guys, ito lang po. May lang tumatawag. Okay mga guys, mamaya. Ayan, ulitin natin mga guys. Yung word na tsamba, o kaya swerte, ito po yun. Ayan. Kung pansinin natin mga guys, yan, ginagawa na ni Sir Piolo. Kung pansinin natin yung ilalagay natin na optimum na Japan, hawakan mo ito sir. Tara lang. Yung difference po ng bago saka yung ano, yung luma. Ayan, tama. Ito, maganda yung ano niya, hindi lang ano. Ayan, tignan nyo po yung ano niya. Oh. Ito po yung 100%, ibig sabihin po hindi pa nagamit. Pero yung ano po, yung gamit na, malapit na po yung, ito kasi yung palatandaan mga guys, kaya linagyan ng uka yan para sa dumi po niyan. Tignan nyo po kung bakit para sa dumi. Ito po yun oh. Habang dumadaan sa mga at malikabok, buhangin, dito pupunta. Ayan oh. Ayan oh. Nalinis na natin yung mga nakayod dyan na dumi, naisingit dyan oh. Halos wala na siya oh. Ganito rin sa kabila. Parehas sila. Yan. Dalawa na po ito. Yan. Left and right. Left and right. Sabi ni Sir ano, Jaster. Kaya yan mga guys. Ito po yung bago. Ito yung luma. Kaya ang gagawin natin, ayan. For replace. Okay mga guys. Hanggang dito lang po tayo. Yun lang po. For reminder, kung bumili ka ng sasakyan, kilatisin nyo po yung bibili nyo po para hindi tayo mapahamak. Kasi minsan kung bumibili tayo, kung nagmamadali tayo, sabi nga nila dun ang pagsisisi nasa huli ano. Kaya yan, don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.